So, ang una nating pag-uusapan ay patungkol dito mga kababayan sa ibinulgar ni Trillanes. Nako, Diyos ko, patay tayo diha. Rick Fisi, ayan, big love shout out. Nako, patay tayo. Naniniwala talaga ako mga kababayan na money is root of all evil. No? Sabi ko sa inyo, kahit gaano ka galing, kahit gaano ka kasipag, kapag pera na ang manligaw sa'yo, talagang papatulan mo, lalo pag fresh, lalo na pag 16, di ba? Nako, mga kababayan. Gilly Robles, hello po sa iyo dyan. Kay Ma'am Rosemary Calipho. Ayun, may love shout out po sa iyo dyan. So, eto nga mga kababayan. Ma'am Liza Vanal, and kay Ma'am Princess Sailor Moon. Ito ha, ipaparinig ko sa inyo mga kababayan. Ito po ay galing kay Trillanes. Disclaimer lang ha, hindi po natin ito gawa-gawa, hindi rin po natin ito kwento-kwento mga kababayan. Ito po ay mismong nanggaling kay Trillanes na kung saan mga kababayan ay ang ombudsman di umano ay tumanggap ng milyones na parking fee, no? Parking fee. So ibig sabihin mga kababayan, sa madaling salita, 'di ba, pag nag-parking ka lalo na sa mall, 'di ba? Pag naki-park ka diyan, 50 pesos. Pag gusto mo 24 hours, 300, 'di ba? May ganyan na mga kababayan. So sa ombudsman may ganito din pala. Halimbawa may kaso ka, pwede mo silang bayaran doon. Wag mo na, tingga mo na yung kaso na yan. Wag mo munang galawin, wag mo munang buksan, magbabayad ako. Parking fee ang tawag doon. Naku mga kababayan, kung totoo man ito, lagot si Boying. Kung totoo man ito, kaya pala yung mga kaso ay natitingga. Kaya pala itong mga kaso ay walang nangyari. Kasi nga, kung wala kang pera, kasuhan ka. Pero pag may pambayad ka, absuelto ka. Ito ang aking pagkaintindi. Pakinggan natin ha. Nako, like tayo, mga kababayan. Ito po ha. Nako, lagot. New user gets 10% off hotels. Patay tayo diha. If your butt looks like this, if your belly looks like this, and your arms look like this, then this is Ma'am Susan Ronquillo. starting a Tai Chi challenge for beginners. Ayan ha. Monday, June 22nd. Ito mga We're starting the kababayan. Tai Chi program for beginners. Build strength and lose. Inakusahan ang Ito ha mga kababayan ha, ipaparinig ko sa inyo na patungkol dito sa binulgar ngayon ni Trillanes na ang ombudsman daw ay tumanggap ng milyones na parking fee. No? Naku, sino kaya ito sa ombudsman? Sino kayang staff ito? Mga kababayan ng ombudsman na di umano tumanggap ng milyones na parking fee para hindi matuloy ang kaso ni Bongo. Nako. Sino kaya ang tumanggap sa ombudsman? Mga kababayan, pakinggan natin ha. Mula ito kay Trillanes. inakusahan ang Office of the Ombudsman na tumatanggap ng milyong-milyong pisong halaga ng tinatawag na parking fee. Sa nakuhang impormasyon, sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes na tumatanggap ng pera ang hindi patukoy na tauhan ng Ombudsman para hindi umusad ang ilang reklamo. Nako! Tumanggap ng milyon-milyong pera or sa madaling salita, parking fee para hindi umusad ang mga reklamo laban kay Bongo. Nako! Ma'am Margaret, Ma'am Winifred, Marawi TV Vlog, Ma'am Ashley Kate. Nako! Eto na nga, sino kaya ito? Nako, Ombudsman Boying. Mukhang galawan mo na yan, masisira ka dyan. Nako, kay PBBM na naman ito. Bagsak na naman kay PBBM ito. Nako, magwiwelga na naman dito yung mga liberal. Oo, nako, lalong-lalo na dito yung mga Magdalo groups. Oo, Ma'am Ashley Kate. Nako, eto na nga mga kababayan, sino kaya ito? Trabahante ng ombudsman, tumanggap ng milyon-milyon para hindi umusad
Itong kaso ni Bongo or tinatawag ni Trillanes na parking fee. Naku po, sino kaya? Sino kaya mga kababayan? Marawi TV Vlog, Miguel of shoutout po sa'yo dyan. Nako, sino kaya Ma'am Lovely Buon? Paki-comment, paki-comment. Nako, nangyari na ito kay Joel Villanueva noon, Ma'am Crisanta Arguzon. Ayon. Nako, unang TV. Hala, what the hell is that? Nako, mga kababayan, continue. Sa iba't ibang opisyal. Kabilang dito ang reklamong plunder at graft na isinampa ni Trillanes laban kay Senador Bongo. Sa reklamo, inakusahan si Bongo sa paggamit ng pwesto bilang senador at dating special assistant to the president para makakuha ng bilyong-bilyong pisong proyekto ang mga kumpanyang pag-aari ng mga kamag-anak. Nako, sino kaya ito? Trabahante ng ombudsman. Imposibleng hindi ito alam ni Boyeng. 6 billion yung kanyang confidential fund. Ombudsman Boyeng. Napaka-imposible naman po, Ombudsman Boyeng, na hindi mo alam kung sino itong di umano trabahante ng ombudsman na tumanggap ng milyones na parking fee para hindi umusad ang mga kaso ng mga personalidad at isa na dyan ay ang kay Bongo. Nako, magkano kaya? Milyon-milyon daw eh. At sino kaya ito? Sabi ni Trillanes, isang trabahante ng ombudsman tumanggap ng parking fee mula kay Bongo para hindi umano matuloy or umusad itong mga kaso. Nako, sky is the limit pa naman yung sabi ni Trillanes noon. Ala, continue na. Like dyan mga kababayan. Nako, pag milyon ba naman kasi. Kaya nga minsan sa customs, naalala nyo sa customs, grabe talamak no nung panahon ni Digong. Itong Bureau of Immigration, itong customs, talamak nung panahon ni Digong. Nakakapasok dito yung mga smuggling, yung mga droga, yung mga kung ano-ano pa, no, mga kontrabando, mga illegal dahil sa parking fee. Nako, continue! Sabing pumasok ang kumpanya ng ama ng senador na CLTG Builders sa joint venture sa St. Gerard Construction na pag-aari ng pamilya Diskaya para makakuha ng 816 million na kontrata sa kasagsagan ng Administrasyong Duterte. Sinasabing nakakorner din ng halos 7 bilyong pisong halaga ng infrastructure project sa Davao Region ang CLTG Builders, gayon din ang Alfredo Builders na pag-aari naman ng kapatid ng senador. Para Trillanes, dapat isampa ng ombudsman ang kaso laban kay Bongo para patunayang hindi totoo ang aligasyon. Yan po siguro ang magandang tanong kay Ombudsman Boyeng Remulla kasi naghahanap siya ng mga kakasuhan. Ito na, buong-buo yung kaso. Last year pa yun. Ang tanong dito, bakit inuupuan yun? Kaya ang pinakang pruweba dyan para patunayan hindi totoo yung mga ganyang rumors, dapat isang pa na nila yung kaso kasi napaka-kompleto nun eh. Wala pang inilak. Nako! Ayan na nga, kung hindi nga naman totoo, bakit inupuan? Kung hindi totoo itong rumors or usap-usapan, na mayroon daw tumanggap di umano, nako, bakit inupuan? Bakit hindi umusad? Paldong-paldo na naman. Alaka, sino kaya ito mga kababayan? Ombudsman, nakatanggap ng milyones na parking fee kay Bongo kaya natenga ang kaso. Nako, halaka. Diyos ko po, Marimar. Nako, OMG, sino ito? Paki-comment po mga kababayan. Di umano. Di umano ombudsman. Halaka, ombudsman, di umano. Di umano. Ito wait lang mga kababayan. Umano
nakatanggap ng milyones na parking fee kay Bongo kaya natingga ang kaso. Ayon kay Sentry. Hala. Di umano nakatanggap ng milyones. Nako. Kaya natingga. Ang kaso. Ala, Diyos mio Marimar. Halo! Ala ka, mga kababayan. Nako, maulagi na. Kaya, sino kaya ito, mga kababayan? Di umano. Ala na, mauman akong giingon karon. Marimar Pulgoso, Diyos mio, Marimar. Like po tayo mga kababayan ako, Ma'am Maria Santos, dyan sa UK. Hello po, Ma'am Junalyn Yukawa. Ala, where can I park? Nako, Ma'am Maribet na, sino kaya ito, no? As na pahayagang ombudsman sa akusasyon. Na, sino kaya ito? Basahin natin sa comment. Oo, ito. Sabi, tama si Sentry. Yung kaso ni Crooks Gisman Martin Romualdez at Senator Joel Villanueva, Chase Escudero ay natulog na. Maulagi na. Yan ang talagang nagtatrabaho, may follow-up, hindi nanigas. O mukhang hindi mai-expired your parking fee na ibinayad ni Bongo. Yan ang dapat mawala. Kawawa ang mahirap. Pag sinampahan ng kaso, kulong agad. Go ahead, pursue that case kung sino man sa ombudsman na iyon. Nako, eto na nga. Mga kababayan, kung hindi man totoong aligasyon yan, ay dapat kasuhan na si Bongo na maulagi na. Kahit saan yan, may parking fee, sindikato nga. O, yung kaso ni Romualdez, Chis at Villanueva, nakapark na rin. Maulagi na. Sir Henry, nako. May galab shout out. Kaya pala usad pagong ang mga kaso sa ombudsman. Pag magsalita si Sentry, siguradong totoo yan. Nako, matagal ng kalakaran iyan. Hindi lang sa ombudsman, kahit sa RTC or sa MTC ay nangyayari iyan. Sa mga huwis o hukom. Kahit sa Supreme Court ay may mga alingas-ngas na tumatanggap ng suhol ang mga mahistrado para i-delay o i-absuelto ang mga kaso. Pilipinas pa, hugad ng korupsyon mula sa kantang bayan ko, hugad ng luha at dalita. Na dapat din kumilos ng mabilis itong DILG at Ombudsman. Alam naman natin yung mga sangkot sa mga laking krimen at korupsyon ay kaibigan ng mga opisyalis dito. Pero batas pa rin ang pairal para merong hustisya na maulagi na mga kababayan ako. Ito nga ang ating iisipin. Sino kaya? Hindi naman po pwede mga kababayan na ganito na lang, lihim-lihim na lang. Kasi nakakapagtaka, ito. Sa totoo lang, kung sakali man na hindi totoo ang sinabi ni Trillanes, anong rason? Kung sakaling hindi totoo yan ang sinabi ni Trillanes, magbigay kayo ng example na hindi totoo. Bigay kayo example mga kababayan na hindi totoo ang sinabi ni Trillanes. Kasi kung ako ang tatanungin, bakit mas naunang nakulong si Jinggoy? Ang una namang sinampahan ng kaso si Bongo. Ayan na. Sige, pakisagot. Kay Bongo, nakaraang taon pa yon sinampa ni Trillanes. Nihay-niho, wala tayong nabalitaan. Pero kay Jinggoy, nakaraang linggo lang nakulong agad. Sir Michael Ribaldez, Miguel of shoutout sa iyo dyan. Maurisario Dagasda, silo po. Tanong ko lang, bakit nung kay Jinggoy kakasampa lang isang linggo na aresto agad? Bakit nung kay Bongo katagal-tagal na wala mo lang balita? Nini TV Vlogs. Ayan. Sige, maki-comment mga kababayan, ano ang iisipin ninyo? Kay Jinggoy, siguro walang bayad si Jinggoy, kaya nung pagsampa, warrant agad. Kay Bongo, katagal-tagal na, bakit hanggang ngayon wala pa? Kaya nga duda na ako dito sa dalawa .
Si Bato nakatakas, nahawakan na sa kamay, nakatakas pa. Hawak mo na ang bit, oh, tinakbuhan ka pa. Diba? Si Jinggoy siguro walang bayad. Diba? Wala siguro bayad. Eh si Bongo kasi, sky is the limit daw eh, sabi ni Trillanes. Kung hindi man yan totoong aligasyon ni Trillanes, bakit na naman napakatagal na nung kay Bongo? Anong nangyari? Isinampa na yan noong 2015, noong 2019 pa. 2019 pa yan isinampa. Tapos sinampa ulit kasi nawala nga. Nalala ninyo, nawala daw ito sa ombudsman o sa DOJ. Nako, nakakapagtaka lang. Yung kay Jinggoy nung sinampa, kulong agad. Kay Bongo, katagal-tagal na, wala man balita. Kumusta yung kay Joel? Kumusta yung kay Cheese? Di ba? Sino na naman ang sisihin dito? Si Marcos na naman. BBM na naman may kasalanan. Si BBM na naman ang mali dito. Putang ina talaga, oh. Sorry ha, nakapagmura tayo. Si BBM na naman. BBM, ultimo lindol. BBM, masamang damo. BBM, matagal mamatay. BBM, ha? Mag-donate ka ng trapal butas. BBM na naman may kasalanan. Lahat na lang BBM. Ultimo pag-utot mo may kasamang tae. BBM. Ma'am Dali Babes Castro, may love shoutout, and kay Jinky Irispe. Ayan. Nanay Minda. Sir Bailey. Ayan. BBM na naman. Hindi ba po pwedeng si Kent na naman? Ultimo pag-utot mo may kasamang pungo. Kasalanan naman ni Marcos. Kawawang bungit. Diba? Si BBM na naman dito, bakit? Administrasyon ni BBM yan eh. Tinalaga ni BBM yan eh. Naku, totoo kaya ito? Ito sabi pag si Sentry kumanta, yari kayo dyan. Talagang papakitaan kayo ng resibo bago kumuda yan. Kaya nga, di ba, sa totoo lang mga kababayan, sa totoo lang, no? Hindi magsasalita si Trillanes niyan kung walang hinahawakan yan. Kasi bakit mga kababayan? Mahirap kasi, mahirap kasi mga kababayan magsalita. Makasuhan siya dyan eh. Di ba? Mga kababayan, nako, Diyos ko po, nako, Trillanes, nako po, ito lang ha, wait lang ha mga kababayan. Wait lang mga kababayan. Wait lang ha. Nako, Diyos ko po. Ito Secremulia, magkano na lagayan sa ombudsman? Wala ka rin pinagkaiba kay Martires. Pareho kayong matakaw sa pera. Sabi ni Roberto Bautista, Sentry, we are with you to remove the corrupt plunderers and scalawags in government. Marami kasing itinanim ng mga DDS sa ombudsman noong time ni Tatay Karton. Hindi lang sa DOJ at nandyan pa sa mga nandyan pa ang mga yan. Pati mga top tier GOKs. Kung saan malaki ang sweldo ng mga executives ay pinuno ng mga DDS. Mataas na posisyon kaya yung isang dating branch manager lang ng BPI kung saan may account si Sayad ay naging mataas na opisyal sa SSS. Di ba? Di ba? Polluted pa rin ang gobyerno ng galamay ni Karton. Totoo yan.
dating branch manager ng BPI, naging SSS, ano? Di ba nakita nyo yung babae? Naging official ng SSS. La, Diyos ko po. OMG. La. Nako, mga kababayan. Wait lang ha. Wait lang ha, mga kababayan ha. Ayusin ko lang ito. Nako. Siblings have the right to catch up. Know this. Mao na lagi akong istorya mga kababayan nga kapag ka magpadala gyud ka sa kwarta, no, na Diyos ko Lord. Walang mangyari mga kababayan kung pera ang pag-uusapan. No, kawawa ang mga Pilipino, mga kababayan. Kawawa ang Philippines. Kung ganyan ang mangyari. Ito, kaya nga yayaman na sa gobyerno dahil may under the table. Malamang meron nga talaga yan, parking fee. Been hearing that for a couple of years now, graft charge has been filed against the local public officials from Tarlac few years ago, but hear that until now, the case has been sleeping in the Ombudsman office because said official allegedly paid parking fees. Hopefully, our new Ombudsman urgently look into this. Nako, maulagin na akong istorya mga kababayan. Tigilan nyo na yan. Masisira ang buhay mo. Kawawa tayo dito, mga kababayan, tayo mga ordinaryong Pilipino, no? Sila milyon-milyon ang usapan eh. Bilyon. Nako po, mga kababayan, kawawa mga Pilipino dito. Nanay Minda. Hello po. Kaya pala ang bagal. Sabi ni Saison Uragon. Ayan. Dito madadali si Ombudsman Boying Remulla kung hindi bubuksan ang reklamo. Kaya nga, di ba? Kasi ito mga kababayan, magtataka po talaga yung tao. Kasi bakit nga ba, mga kababayan, hindi umusad itong kaso ni Bongo? Di ba? Kung hindi man totoo mga kababayan, itong aligasyon ni Trillanes, and then pagpatuloy, no? Ipagpatuloy itong kaso at bakit nagkaganyan? RBP, hello po, and kay Linda Bobadilla, and kay Ma'am Winnie Fair. Sir Henry, nako, ito pa, ito. Easy lang yan, tignan ulit ng Ombudsman ang sinampan niyang kaso kung bakit di umusad. Kung na-impluwensyahan ba ng parking fee or sadyang hindi malakas ang ebidensya kaya di umusad. Noong panahon pa yan ni Digong, may suhulan para hindi makasuhan. Another thing, contrary to the previous statement of Remulla tungkol kay Sen Villanueva, that in 2 weeks from the time, another plunder case will be filed against him. But despite the lapse of more than 2 weeks na, the Ombudsman has not filed any cases against Villanueva with the Sandigan Bayan. Nako po. Yung tinanggihan ni Sentry na offer ni Bongo noon, si Ombudsman ang tumanggap. Kaya hindi umusad ang kaso na file ni Sentry against Bongo. Siyempre, kung totoo man, ito mga kababayan, kung totoo man na hindi tinanggap ni Sentry ang sky is the limit na offer ni Bongo, malay natin na sa Ombudsman niya in-offer at tinanggap ng trabahante daw di umano sa Ombudsman. No? Wala namang pinangalanan si Trillanes kung sino itong trabahante sa Ombudsman. Kaya si Boying, naku galaw-galaw, Ombudsman Boying, nako, Kotsa, sobrang dami ng paraan paano magnakaw sa gobyerno. Kawawa tayo mga nasa lupa or mga hampas lupa. Ako nga nagtataka rin kung bakit ang tagal-tagal ng kaso ni Bongo, di ba? Di ba mga kababayan, nakakapagtaka naman talaga. Diyos ko naman, kailangan pa ba nating i-memorize yan? Kailangan pa ba nating magdugtong-dugtong ng lastiko para sabihin natin na magkadikit? Kailangan pa ba nating maglagay ng stick blow or kanya sunny side up? Tawag dito, tape measure para masukat natin.
Naku, mga kababayan, ito na nga yung sinasabi ko eh. Naku, like po tayo. Naku, let's go. Naku, ito mga kababayan, ito pa. Is this true? Sabi ni Ronin. Ito, sabi ni Tulits. Panahon pa ni Digong, ganyan na ang kanilang ginagawa sa ombudsman. Hindi lang ngayon yan. Ba't kaya di na lang magprenta ng pera at ibahagi sa Pilipino? Nawalan ba ng value nito? Sana tumahimik ka na, Uncle Sentre. Alam naman mapala dyan, hanggang dyan lang kayo na former up to the present. Po ba or former po na sabi dito? Yung former ombudsman ba or yung ngayong present ombudsman? Ako, Ma'am Princess Paris and kay Ma'am Dilia Rosario ng Serisa Porcilo po. Nako, sabi ni Alfredo Santiago, buti na lang meron tayong Trillanes para magsabi ng katotohanan. Nako, ito lang ito kung sakali man na hindi totoo itong aligasyon ni Trillanes, ay kailangan magsalita na si Boying talaga. Kasi bakit? Nako, kay Boying talaga, 2 billion average parking fee. Nako, puro kalaban tinitira. Nako, nangangamoy na trililing sa 2028. Balik senador na ba ang next plan o mayor ulit na? Alam niyo, sa totoo lang kayo mga DDS, dapat nga magpasalamat kay Trillanes eh. Kasi kay Trillanes, walang kulay-kulay yan eh. Ultimo nga, kapag kasama niya sa partido, binabangga niya eh. Diba? Ito pa, I agree with Trillanes, Ombudsman Office to slow with cases against well-known politician. Diba? Nakakapagtaka lang kasi, mga kababayan, noong kay Jinggoy, kakasampa lang, may warrant agad. Yung kay Bong Revilla, kakasampa lang, may warrant agad. Bakit yung kay Bongo? Katagal-tagal na nun Katagal-tagal na nun. Ano yun, isasabay ninyo sa warrant ng ICC? Mas nauna, ito mga kababayan, sa totoo lang, mas nauna pa ang warrant ng ICC kaysa sa warrant ni sa kaso ni Bongo. Nako, wait lang mga kababayan. Mas nauna pa yung warrant ng ICC kaysa dito kaya sa kaso ni Bongo eh. Giahak mga kababayan. Nako, wait lang. Hindi ba kayo nagtaka? Mga kababayan, yung kaso ni Bongo, final ni Trillanes yan, year 2025 pa. Ngayon mga kababayan, mas nauna pa ang ICC, warrant of arrest, kaysa sa i-final ni Trillanes na kaso sa ombudsman dito kay Bongo. Ako, ito na nga mga kababayan. Ala, Diyos ko. Oh, Diyos ko. Anong nangyari niyan? Natatawa na lang ako mag-isip. Ma'am Lourdes Avila, hello po. And kay Ma'am Malot na Naiminda, hello po sa iyo dyan. Di ba? Inspiration, only when the people of the town are touched will they'll take action. I think the parking fee was touched first. Nauna pa yung ICC warrant kaysa sa kaso ni Bongo. Katagal-tagal nung ICC warrant, 2017. Pero yung kinaso dito sa Pilipinas, putay na, hindi pa gumalaw. Tapos ngayon, patay ka diya. Ay, nako. Ito yung sunod. Mga kababayan, speaking of Bongo, Trillanes, Boying, Ombudsman,